ever seen a really beautiful girl? Uh-oh. Right? She's beautiful, got a bad attitude, right? Mga idolo, isang higanteng talento pero may malaking problema? Si Bolbol, isa sa pinaka-skilled na big man na nakita sa basketball world. Ngayon ay pinag-uusapan hindi dahil sa laro, kundi dahil sa umano'y attitude problem. At kamakailan lang, may eksenang kumalat kung saan ayaw niya magpa-interview hanggang sa pilitin pa siya ng kanyang manager na si Jojo Lastimosa ng TNT Tropang Giga. Pero ang tanong ngayon mga idolo, ngayon lang ba talaga nagsimula ang issue na ito? O matagal na itong problema kahit noong nasa NBA pa siya? What's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Ang bagong issue sa TNT. Usap-usapan ngayon sa basketball community. Ang nangyari matapos ang isang laro ng TNT. May mga reporters na naghihintay para sa interview kay Bolbol. Normal na proseso ito sa basketball, lalo na kung star player ka o bagong recruit ng team. Pero ayon sa mga nakakita ng eksena, hindi raw agad lumapit si Bolbol para magpa-interview. Sa halip, tila nag-aalinlangan siya at parang ayaw harapin ng media. Dito na pumasok ang kanyang manager sa TNT na si Jojo Lastimosa. Si Lastimosa mismo ang lumapit at kinausap si Bolbol at tila pinipilit o ini-encourage siyang harapin ng media. Ngunit ayaw niya talaga at ito'y pumalag, bumalik sa dugout. Para sa iba mga idolo, kabastusan ito. Lalo't binabayaran siya ng malaki ng talk and tech. Kaya sabi ng mga fans, nagbibigay ito ng impresyon na may attitude problem nga ang higanteng sentro. Dahil sa professional basketball, bahagi ng trabaho ng isang star player ang pakikipag-usap sa media. Tulad na lang nila LeBron, KD at Stephen Curry. Mga idolo, mukhang hindi ito ang unang beses na narinig ang ganitong issue. Ang nakakagulat dito, hindi ito ang unang beses na may narinig na ganitong issue tungkol kay Bolbol. Noong panahon niya sa NBA, may mga reports din na nagsasabing minsan ay hindi raw siya ganun ka-engage sa team. May pagkakataong tila nawawala ang focus niya. At may mga coach na nagsasabing hindi consistent ang kanyang effort. Mga idolo, hindi man ito opisyal na kinumpirma ng lahat ng team, pero paulit-ulit na lumalabas ang ganitong usapan sa basketball circles. At ito ang dahilan kung bakit maraming fans ang nagtatanong. Kung sobrang talented niya, bakit hindi siya nagtagal sa NBA? Siguro nga, attitude problem. Mga idolo, dahil kung talent lang ang pag-uusapan talaga, halos walang katulad si Bolbol. Imagine this, halos 7'3" ang height mo, may handles ng guard, kayang tumira ng tres, kayang mag-block ng shots, at kaya pang mag-coast to coast pass break na parang si Kevin Durant o Giannis Antetokounmpo. Para siyang kombinasyon ng center, forward at guard. Kaya noong college pa lang siya sa Oregon, marami ng scout ang nagsabi, sky is the limit para kay Bolbol. At noong pumasok siya sa NBA, maraming fans ang naniniwala na pwede siyang maging next unicorn sa liga. Mga idolo, pero kahit ganong kalaki ang potential niya, bakit hindi naging superstar si Bolbol sa NBA? Naglaro siya sa ilang team tulad ng Denver Nuggets, Orlando Magic, Phoenix Suns. Sa ilang games, pinakita niya ang kanyang talento. May mga highlights na talagang viral. Coast to coast dunk, step back threes, shot blocks na parang guard ang galaw. Pero ang problema, hindi naging consistent ang mga iyon. May mga games na dominant siya, tapos biglang mawawala sa rotation. At dito nagsimula ang tanong tungkol sa kanyang attitude at work ethic. Kaya mga idolo, dyan papasok ang talento versus professionalism. Sa professional basketball, hindi sapat ang talento. Kailangan mo rin ng disiplina, attitude, leadership at professionalism. At maraming NBA veterans ang nagsasabi, ang talento pwedeng mawala kung wala kang tamang mindset. Marami ng player sa history ng NBA, sobrang galing pero hindi naging superstar dahil sa attitude. Meron naman dyan, superstar pero nawala rin kagad sa NBA tulad ni Allen Iverson. Kaya nang lumabas ang balita tungkol sa interview incident kay Bolbol, maraming fans ang nagsabi, parang ito na naman yung dating issue niya. Pero mga idolo, let's make things clear. Posible rin ba na misunderstanding lang? Pero para maging fair naman tayo, di ba? Posible rin na misinterpretation lang ang nangyari. Maraming dahilan kung bakit maaaring ayaw magpa-interview ang isang player.
Una na rito, pagod pagkatapos ng game. May injury, may personal problem o hindi lang komportable sa media. Hindi rin natin alam ang buong story sa likod ng video o report. At minsan sa social media, isang maliit na eksena lang nagiging malaking issue agad. At mga idolo, ngayon na nasa TNT tropang giga siya. Malaki ang expectation sa kanya. Hindi lang dahil sa height niya, kundi dahil sa international reputation niya bilang dating NBA player. Kapag ganitong klase ng player ang dumating sa isang liga, natural lang na ang fans, media at teammates mo ay may mataas na ekspektasyon sa'yo. Hindi lang sa performance, kundi pati sa leadership at professionalism. At mga idolo, pwede pa ba niyang baguhin ang narrative? Ang magandang balita, hindi pa huli ang lahat para kay Bolbol. Maraming players ng basketball history na nagkaroon ng bad reputation pero nagbago at naging role model tulad ni Ronaldo Balkman, nakipagsakalan kay Arwin Santos. Si Boogie DeMarcus Cousins na dating kinatatakutan o dating laging galit sa NBA pero ngayon, di ba? Isa na siyang analyst. Kung magpo-focus si Bolbol sa hard work, team chemistry at professionalism, posibleng mabago ang tingin ng fans sa kanya. At kung mag-dominate siya sa court, siguradong mabilis din makakalimutan ng fans ang mga issue dahil sa basketball world. Panalo at performance pa rin ang pinakamalakas na sagot sa mga kritiko. Sa ngayon mga idolo, hindi pa malinaw kung gaano kalaki ang issue na ito. Pero isang bagay ang sigurado, si Bolbol ay isa pa rin sa pinaka-interesting na player sa basketball world. Isang player na may rare talent, rare height at rare potential. Ang tanong ngayon, magiging superstar ba siya sa bagong pagkakataon nito? O mananatili siyang isa sa pinakamalaking what if sa basketball world? At mga idolo, gusto ko lang malaman ang opinion nyo. Sa tingin nyo ba, may attitude problem talaga si Bolbol kaya nawala siya kagad sa NBA o misunderstood lang siya? Comment nyo lang sa baba at ating pag-usapan. At kung gusto nyo pa ng NBA stories, analysis at latest basketball debates, siguraduhin nyo mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell button. Dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. You ever seen a really beautiful girl? Right? She's beautiful, got a bad attitude, right? She's not attractive no more because of her fucking attitude. Bobo is the pretty girl with a bad attitude. Can't He the has pretty girl? great game. Can't the pretty girl change her attitude? If she ain't changed it, then she's the girl with the bad attitude. Can she change? Has she? Can she? Has she? No, my nigga, can she? Has she? Oh my gosh. It's been 4 years. Obviously, Once again, this is your Spotlight and Sports. Maraming salamat mga ka-sports.